Salamat na imbento yung expressway na yan. Amen. So as you can see, brethren, I volunteered myself as your Sunday school teacher kapag hindi ako ang preacher ninyo. Okay lang ba yun, mga kapatid? Well, pares namang salita ng Diyos yun. Amen. So after this, tatakbo naman ako sa kabilang simbahan to preach the word. But of course, mamayang gabi, magpapahinga ako na masaya. So, kasi na muli ko kayo nakasama at the same time, I also ministered to the church in Pilar. So, this will be our topic for the entire, actually, this is a series, but this series will, parang will vary uh, kung ako ay merong importanteng meeting o lakad. So maaring ito ay may Sunday na hindi ko maituro sa inyo. But I will try all my best na matapos yung series na ito. I already submitted to Pastor James yung outline nito. Maybe yung board ay pwede mong i-share sa board yon. Yung outline nito. This is a series. 4 na chapter ito. But maybe ang isang chapter baka hindi matapos ng isang Sunday. So it might be a 1 month series or it can be 2 months series, mga kapatid. So this is based on my compilation. Since the day one ako ay tinawag ng Panginoon to teach the Word of God, and I compiled all my resources when it comes to biblical stewardship. May I invite everyone to please close your eyes and let's pray. Lord Jesus, we are going to listen to your words, and without you, Lord, we can do nothing. Our minds are limited. That's why we ask you, Lord, to give us understanding in every words that we are going to partake today. I pray, Jesus, that let your angels be surrounded this place, Lord, and let your wisdom be in every heart and soul of man. Let your words be established. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Thank you, Jesus. Okay. Okay. Next na lang. Oo. Yan yung pinakamagandang wireless Pag sinabi mong next, gano'n. Okay, so let's read the Word of God in Luke chapter 6, verse 38. Okay, so natatakpan ko ba kayo? Gusto niyo ba dito na lang ako? Kasi this scripture is very important, no? Pwede ito. Ito. Pwede ba dito ang laptop ko? Yan. Dito. Pwede may uso dito? Sige. Usad natin. Ayun pala, may gulong pala yan. Ayun pala. Hirap na hirap pa ako mag-isip Ayan. So, ito yung setup natin pag Sunday school. Kasi Sunday school is more of presentation of the scriptures. So, basis ito or foundation ito ng ating faith. In Luke chapter 6, it says, "Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet, withal it shall be measured to you again." So, doon tayo sinusukat ng Panginoon. The measurement of our giving is matters to Lord. It really matters to God. He measured it. Sinusukat niya po ito, mga kapatid. Matthew chapter 6, verse 24, "No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon." So this is the basic reference which will be our foundation throughout the series. So, ibig sabihin, ang Panginoon mismo, He commanded people to give. And He emphasized that He measured givings. And He also pointed out that in the way how we give,
is also the manner of God blessing people. Okay? So ito yung foundational truth, mga kapatid, na ating pong pinag-aaralan, na no man can serve two masters. Bakit ba naging master, Pastor, ang pera? Yun. Throughout the series, we will understand bakit ang tao nagbibigay siya ng adherence, total adherence doon sa pera. Bakit kaya? Anong meron doon? Anong bigat meron doon? Anong kapangyarihan? Anong impluensyang meron siya? So kasama yun sa mapag-aaralan natin throughout this series. Okay. So let me give you the chapter 1 of this. Don't be afraid to give. Huwag tayong matakot magbigay. Okay? So because giving, the word giving is dedicating or offering something or oneself to others or to God. Pag sinabing giving, it is you offering. Inihahandog mo o binibigay mo, dinededicate mo ang sarili mo sa iba, o sa konteksto ng simbahan, idinededicate mo ito sa Diyos. Everybody say amen. Amen. Pag ikaw ay nag-asawa, what do you call that? You are giving yourself to your wife. You are dedicating yourself to your husband, to your wife. Kaya nga hindi ka na naghahanap ng iba eh. Kaya nga pag ikaw ay ikinakasal, sinasabi ng pastor sa iyo yun. Ikaw ba, Protasya? Hindi mo ipagpapalit si Restituto. Yung mga pangalan ng unang panahon, ganyan, di ba? Hindi ka na ba titingin sa iba? Hindi ka ba makikialam sa iba? Kundi siya lamang. Kayo ay pasusumpain. Kasi you dedicate. Itong giving is the same context, mga kapatid. Lalo sa pagdating sa spiritual or sa monetary context ng ating po pinag-uusapan. Giving of oneself is the submission of the self to the will of God in thanksgiving and in service. Letter A, let me give you this, the giving of self. The giving of self. Jesus Christ is a great example of giving of oneself. Si Kristo po ang pinaka-ehemplo ng pagbibigay ng ating sarili sa Panginoon. It's stated in 1 John chapter 3 verse 16, hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us. He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. Tingnan niyo mga kapatid, sa konteksto ng ating pinag-aaralan, when it comes to the stewardship of money, mga kapatid, ang unang foundation ay si Kristo. Binigay niya daw ang buhay niya. Pero pansinin niyo maigi yung versikulo. We perceive hereby we perceive we the love of God. Nakita natin, naramdaman natin, namalas natin yung pag-ibig ng Diyos because He laid down His life for us. Siya yung nagbigay. Anong gustong mangyari ng Diyos sa atin pabalik? Gawin natin. We oath, dapat daw. We oath to lay down our lives for God. For God? Bakit? For brethren yan, Pastor, hindi for God. Nakuha niya? Kasi when we talk about giving of ourselves, mga kapatid, in the context of biblical stewardship, we talk about the horizontal relationship. Pag nagbibigay tayo, mga kapatid, sabihin, Pastor, ba't man kayo magbibigay ng tithes? Mayaman naman si Lord. Ba't kami nag-o-offering, Pastor? Mayaman naman ang Panginoon. Hindi naman kailangan ni Lord ng pera. Oo nga naman, Siyang may-ari ng lahat. Tama ka naman. Tama yung logic mo. Pero hindi ganun yung ibig sabihin ng Panginoon. Because when you serve God, you also serve horizontally. Kaya ang cross, di ba, may vertical, may horizontal. So you serve people. You serve the church. You serve the needs of the church. You serve while you are on earth. You serve. Hindi puro vertical. May horizontal service tayo. Amen. Sabihin, ay wag na kayo mag-practice ng kanta-kanta kasi ang Diyos naman kahit sintonado ka, tanggap ka. Well, tama din naman siya. Pero again, our God is a God of order. Amen. Pwede bang gano'n na lang? Hindi naman pwedeng gano'n because we ought to give to the Lord the best. Dapat the best yung ibibigay natin sa Panginoon. That's why we practice. Hindi naman mahalaga, Pastor, yung pandinig ng tao . Doon ka nagkakamali.
Because when you serve God, you serve also people horizontally. When we give, we serve the Lord and we serve also the people. We serve the needs of the people. Isa yun sa foundational truth na tinuturo ng Biblia. Jesus Christ is the example. This leads to the obligation of man to do the same. Katulad ni Kristo, nagbigay siya ng kanyang buhay, we also give. That's the very foundational. Next one is, why self-giving is a reasonable service to God? As per Romans chapter 12, verse 1. Bakit daw na reasonable service daw sa Panginoon ang pagbibigay? Because ourselves is being requested by the Lord. Ang ating mga sarili, nire-request ng Panginoon na ibigay natin. Pastor, okay na siguro yung sarili ko, ibigay ko sa Panginoon. Huwag na lang yung bulsa ko. Sige. Kung kaya mo bang ihiwalay sa buhay mo yung bulsa mo, gawin mo. Pero you cannot separate that. Pag naglingkod ka sa Panginoon, kasama ang bulsa mo. Kasama ang bibig mo, kasama ang kamay mo, kasama ang pagkatao mo. Hindi po pwedeng doble kara tayo. Kaya nga ang Diyos galit sa mga hypocrite. Galit ang Diyos sa mga Pariseo. Kasi sabi ng Panginoon, iba yung kanilang sinasabi sa templo, iba yung kanilang pinamumuhay sa labas. Ayaw ng Panginoon sa hypocrite. Romans chapter 12, verse 1, as you can read, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present. So there is a presentation. It's not just a body, but there is the principle of presentation. Tinan nyo, bakit kayo nagbibihis ng ganitong bihis pag linggo? Presentation. That you present. There is a presentation, your bodies as a living sacrifice. Sabi ko, kung mahihiwalay nyo yung bulsa nyo sa inyong katawan, okay lang. Pero you cannot separate that because when you offer your bodies as a living sacrifice, it involves you, the entire you. Kabuuan mo. Trabaho mo, ugali mo, lifestyle mo, kasama yan sa inihahandog natin sa Panginoon. Kaya nga chine-change ni Lord yan, binabago ng Panginoon yan. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. This is our reasonable service. Ano yon? Presentation. Kaya, di ba mayroong bersikulo sa Biblia na do not appear to the Lord empty? Di ba? Huwag kang lalapit sa Diyos na you are empty. That's why si David, nung siya mag-offer sa Panginoon, di ba sabi niya, I will not appear to the Lord empty. Kailangan may dadalhin ako sa Panginoon. Ganon yung principle ni David. And look how David was blessed, mga kapatid. Kaya hindi ka magtataka kung bakit siya tinawag na God's own heart. Kasi yung tibok ng puso ng Panginoon, tibok din ng puso niya. Di ba si David, musician, mga kapatid? Alam yung musikero, mga kapatid, sabi nila, ang mga musikero daw, mga singer, mga ano daw yan, mga sensitive. Sa mga musikero, Pastor James, sensitive ka ba? Sa mga singers, yung mga umaawit, kayo ba? Asan yung mga umaawit? Parang na-rapture na. Dalawang mic na lang yun nandito. Kinuha na ni Lord. Di ba sensitive? Sabi nila, emotional daw, maimo. Totoo naman. Kasi we are very sensitive to the tone, sensitive to the message, very sensitive, mga kapatid. Kaya nga, when we serve the Lord, we should also be sensitive. The way you appear to the Lord. Wala akong pakialam kung sabi, nakachinelas lang ako punta sa simbahan. Well, the Bible says you present your bodies as a living sacrifice. Hindi mo na pagmamayari yung sarili mo. That's why, dress up. Bihis ka mayos. Yung bang pamatay, yung bang parang pamburol mo na yan, yung, di ba? Kayo pa, nakakita ba kayo ng binurol na nakasando lang? Nakabarong pa. Tingala yung likod. Bukas yung likod. Wala kayo nakakita, nakashort lang, nakasando, na binurol, wala. Isinusuot sa kanya ang pinakamagagandang damit. Bakit? Kasi pinipresenta mo siya sa tao Di ba? Imbis na may dumungaw sa'yo doon, wala. Walang kabanalan, patay na nga, wala pang kabanalan. Nakasando. So binibihisan because of the presentation. And how much more to God? When we serve the Lord, we dress up properly because serving the Lord, going to church,
is a presentation of ourselves because we are the sacrifice. Tayo ang sakripisyo. That's why dress up. Maraming ukay-ukay dyan. May tayong bumili dyan. Hindi kinakailangang branded. Ang mahalaga, mabango. Ang may katabi mo. Okay, there are 3 reasons why the giving of ourselves. The first is, we were created by God. Bakit mo ibibigay ang iyong sarili? Because you are created by God. In Psalms 100 verse 3, know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. Ang gumawa daw sa atin ay ang Diyos at hindi nga ating mga sarili. We are His people and the sheep of His pasture. Pagmamayari ka ng Lord. Kaya huwag mong i-offer ang sarili mo sa iba, kundi kay Lord lang. Siya ang lumikha sa iyo. Siya ang may-ari sa iyo. Everybody say amen. Amen. Next reason is, we were redeemed by God. Tinubos tayo ng Diyos, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. What? Tanong kagad ni Paul, ano yan? Ano? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own. Gusto kong i-emphasize ito. Ourselves ay hindi natin pagmamay-ari. Hello? Ang ating sarili ay hindi natin pagmamay-ari. Ano pa kaya yung pagmamay-ari natin? Ay hindi rin natin pagmamay-ari. Naintindihan nyo? Labo, no? Kung hindi natin pagmamay-ari ang ating sarili, at kung ano yung inaakala mong pagmamay-ari mo, ay hindi mo talaga pagmamay-ari. Dahil hindi mo pagmamay-ari ang sarili mo. May nagmamay-ari sa'yo. Nakuha niyo ibig sabihin? So everything we have is not our own. Verse 20, you are bought with a price. Therefore, ito yung gusto kong bigyan diin, ha? You are bought with a price. Binili ka. Therefore, glorify God. So, ibig sabihin, lahat ng gagawin natin, isusuot natin, sasabihin natin, ikikilos natin, or even in our planning, sa mga plano, sa buhay, dapat yan, nagbibigay yan ng kaluwalhatian sa Diyos to glorify God. Everybody say amen. Amen. Is going to church glorify God? Yes. Kasi will niya ito eh. Anything that is according to the will of God glorifies God. Pagkalooban ng Diyos, kapurihan ng Diyos. Kaya pag hindi kalooban ng Diyos, hindi napupuri ang Panginoon. Hindi siya natutuwa. Lalo't kung walang pananampalataya. Kasi when people give, kahit na malaki yan, kung walang pananampalataya dyan, hindi counted yon. Ay di, pastor, doon ako sa maliit. May pananampalataya naman. Ay, kasi nungalingan naman yan. Alam mo, mabuti, hindi mo ginawa. Kasi, wala ka talagang pupuntahan eh. Wala kang ending dito eh. Panginoon yun eh. Ang gawin mo na lang, maging tapat ka, kung meron ka o wala, malaki man o maliit, maging tapat ka. Sapagkat habang ginagawa mo ito, you are presenting not just your money, because your money represents you. Hello? Amen. Nakakaintindihan po tayo mga kapatid, no? The money, your money represents you. O sige, tayo ha. Kain tayo, halimbawa, punta tayo sa eat all you can. Naku, sangyup. Sarap, no? Umuusok-usok. Eto na, nung mabusog tayo, bayaran na. Naku, ngayon. Naku, may iihi. Mayroong nag-busy sa message niya o sa mga cellphone niya, busy. Hindi alam kung anong gagawin. Pero merong isa, tumayo. Okay mga kapatid, sagot ko na ngayong gabi. Kumuha ng binayaran. Your money represents who you are. You get the logic? You get the logic? May tao mahilig sa libre. Uy, kain tayo doon. Sige, libre mo ha. Tignan mo, hindi pa nga kaya nakakaisang hakbang. May kondisyon na, libre mo ha. Bago sa mama, kailangan mayroong kondisyon. Naku, niya ibig sabihin. Pero pag ikaw naman yun, sige, libre ko. Diba? Your money represents you.
Kaya when you go to church and you will give to the Lord, it represents who you are. Minsan hindi lang natin masabi, pero minsan galante tayo sa labas. Libre dito, libre doon. Wala namang ganito sa simbahan, pero babanggitin ko lang. Minsan sa labas, libre dito, libre doon. Pagdating sa simbahan, pati 20 pesos, question yung offering, 20 pesos. Sacrificial, 20, question, saan napunta yung bigay namin? Magka binigay yung 20, mamihira ka. Question mo pa, 20 lang naman. Yung libo-libo nagbibigay, hindi nagtatanong Naku, yung ibig ko sabihin, because your money represents you. Okay, matitisod mga kapatid, ha? This is a biblical representation, mga kapatid. We are redeemed by God. And God's redemption represent who He is. Yung redemption ni Lord, nire-representa niya kung anong klaseng Diyos siya. Anong redemption na binigay niya? Name it! Ano man ang kasalanan mo? Gaano karami ang kasalanan mo? O gaano kakunti? Kayang i-redeem ng Lord yan. Nire-represent niya yung sarili niya by His redemption. Ganun, doon mo makikita, ganun pala kalawak ang pag-ibig ni Lord. Yes! Kasi yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, hindi kayang gawin ng tao yun. Hindi kayang gawin ng tao yun. Ako mo lahat ng kasalanan, hindi kayang gawin ng tao yun. Mapagbintangan ka ngalan na hindi mo sala, nagagalaiti ka na Sinabihan ka lang ng kapitbahay mo, bruha ka. Galit na galit yan, pabarangay ka na kagad. Babarangay kita. Sinabihan mo kung bruha. Hindi mo kasi nagsusuklay. Kaya magsuklay kayo bago kayo lumabas ng bahay. Pag nagwawalis kayo sa tapat ng bahay, magsuklay muna kayo, mga kapatid. Joke lang yan, mga kapatid. Next is, all things are given by God. Number 3. All things are given by God. 3 reasons why the giving of ourselves. Kasama yung pangatlo dyan, because all things are provided by the Lord. Acts 17:25, neither is worship with man's hand as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat, mga kapatid. So, why do you ask question about, bibigay ko ba ang sarili ko sa Panginoon? Kaya pag nag-worship, give it to the Lord. Huwag yung pakime-keme, magugusot yung barong, magugusot yung, di ba? Hindi, nawawala yung amoy ng perfume ko pag ako pinagpapawisan di maligo ka ng perfume para matagal-tagal matanggal yan. Magbaunin mo na lang. Pero pagdating sa pagbibigay sa Panginoon, I'm not talking about pera lang. I'm talking about yourself, giving yourself to the Lord. Do it all. Give it all. Kaya nga, that's why the fastest growing church is the Pentecostal. Hindi tayo natatakot magbigay ng sarili natin marami nagko-comment sa social media, hindi daw dapat gano'n ang worship. Ano pakialam mo? Because our worship represents who is our God. Amen? Pag ikaw proud sa asawa mo, sa kwentuhan, di ba binibida mo asawa mo? Proud ka sa asawa mo nagkukwentuhan mga tatay. Wala kay sa asawa ko, masarap magluto. Praise God. Sabi naman na tatay, wala kay sa asawa ko. Naku, paggising ko, nakahanda ng mga damit ko. Bakit? Pinalalayas na ako. Hindi pala yun, joke yan. Joke yan. Nakahanda na. Sobrang sipag, pinalayas na. Joke lang. You are so proud about your wife. Naku, yung ibig sabihin. When we worship, masayaw ka, kumakanta ka, katulad Billy dito. Parang si Billy Joe, di ba? Parang ano pa dito. Because he represents his God. Kaya kung ang worship mo parang yung solemn na solemn, hindi man lang mo pumapalakpak, yan ba ang Diyos mo? Walang gana? Kasi, nire-represent nyo. Nire-represent nyo ang Diyos nyo the way how you worship and praise Him. Amen? Kayo ba minsan na nasabihan ng anak ninyo na proud sila sa inyo? Masinabihan ka ng anak mo, proud ako sa tatay ko. Pinagmamalaki ka sa mga kaklase, sa mga kaibigan. Minsan nyo bang nakita yan, narinig yan? Hindi. Hindi pala proud sa inyo. Sige, change topic. Hindi. Pag
pag sinasabi, oh, my daddy is so good. My mama is so nice. You're so proud kasi nire-represent ka niya. O nire-represent ka ng anak mo, rather, sa ibang tao. Proud ka. Ganon din ang Panginoon. When you give yourself in worship, in service, in your giving, pag magbibigay yung parang tamad-tamad, hila-hila yung paa. Bago makarating sa box, ang tagal. Parang nag-iisip, parang pag may nakatisod pa sa kanya dyan, hindi na siya pupunta diretso eh. Parang naghihintay siya ng titisod sa kanya eh. Oh. Di ba, kung nandiyan ang box, di ba, bago makarating yung tagal, na-overtake na siya ng iba. Siya, tagal. Parang nag-iisip pa, pag may tumawag sa kanya, makipagkwentuhan, sige, okay. Wala na, babay na yung giving. Oh. Naku niya ibigay sabihin, be cheerful when you give. Because there are reasons why you need to give. Everybody say amen. Giving yourself, next point, to God means you are giving yourself to others. When you, next please. Giving yourself to God means you are giving yourself to others. Pag ikaw ay nagbibigay sa Panginoon ng iyong sarili, ang katumbas nun ay nagbibigay ka ng iyong sarili sa iba. 2 Corinthians 8:5, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us. Pag ikaw ay nagbigay sa Panginoon, nagbigay ka na rin sa iyong kapwa. Everybody say amen. Amen. That's one of way of telling the Lord na you are serious in your service to the Lord. Seryoso ka sa paglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Kaya pag ikaw nagbibigay ng iyong sarili, nagbibigay ka sa kapwa. Everybody say amen. Amen. Hindi naman kasi ito, hindi ito profit organization. It's a religious organization. What we do here is all voluntary. May sweldo ba yung MC sa inyo? Kung meron, lipat na ako dito. May sweldo ba ang musician sa inyo? It's all about what? Voluntary giving. Service. Giving of ourselves. Diba? Hindi nyo alam, Sunday school teacher. Taas ang kamay ng mga Sunday school teacher dito. Taas kamay. Yeah, gusto ko makita. Ako lang. Dalawa. Oh. Okay. Pag ikaw nagsa-Sunday school teacher, Brad, nagsa-Sunday school ka, do you spend time studying? O parang comics na lang yung Bible. Natumba pala siya. Okay. No. You spend time studying. Mamamaga talaga ang mata mo. The first time I was involved in Sunday school, nung inassign ako ng pastor ko, tuwang-tuwa ako. You know what? Isang buwan, bago ako naka-schedule, binigyan niya na ako ng schedule na sa sunod na buwan, ikaw mag-aral ha. Ikaw magtuturo Tuwang-tuwa ako. You know what? Yung wala pa yung oras ng aking pagtuturo, 1 month yon, I spend my time, mga kapatid, studying. Kaya pagdating sa gitna, nagtuturo ako, kabisado ko yung tinuturo ko. Tuwang-tuwa ako sa sarili ko because I spend time in studying. I give myself in study so that I can give it to the brethren. When we talk about monetary biblical stewardship, when we give to the Lord, you are not just giving your money to the church, you are giving yourself to the church. You are giving yourself to the church. O sige, ito, a single piece of item here. Who bought this one? Sino bumili nito? Now, my challenge is this. Huwag kayong pumayag na mayroong gamit sa loob ng simbahan na wala kang kontribusyon. Yung inuupuan mo, who bought that? Sino bumili dyan? Huwag kayong pumayag na wala kayong kontribusyon sa ginagamit nyo sa loob ng simbahan. You need to have a sense of ownership in the church. Kasi hindi lang naman si pastor ang anak ng Diyos eh. Kayo din. Tayo. So lahat ng meron sa loob ng simbahan, involved ka. Ako si Brother Jason, ako very strict ako sa gamit ng simbahan.
Palagi ko sinasabi sa kanila, investment nyo yan sa Panginoon. Pag may isang nawala dyan, nasira dyan, pananagutan nyo yan sa buong kongregasyon. Bakit? Buong kongregasyon bumili niyan. Kaya yung mga musician doon, yung sila Brother Jason, sila, maingat sila sa gamit doon. Pag may nasira dyan, mananagot sila sa buong kongregasyon. Bakit? Kasi ang mentality nila, lahat sila may participation sa bawat gamit sa simbahan. Kaya yung mga nagbi-minister naman, very sila, maingat. Okay, pumayag. Alam nyo, masakit. Ikaw, lilisan ka sa simbahan. Halimbawa, hindi ka nabati ni pastor, no? Birthday mo, hindi ka nasabihan na happy birthday, ganyan. Nagtampo, hindi na magsimba. Alis ka, hindi ka na nabati. Sorry ha, wala naman siguro dito. Pero yung mabilis magtampo, yung mga aalis-alis. Sorry ha, sabihin ko lang, I don't know kung may talagang contribution yan. What I mean contribution is, did the person give their life? Nag-spend time ka ba dito na lumuhod? Nag-overnight ka ba dito? Na kahit na may labahin ka, iniwan mo dahil gusto mong pumunta sa gawain, gusto mong magkaroon ng pundasyon. Bahagi ka ng foundation ng church. Did you do that? Pag hindi mo nagawa yun, wala kang sense of ownership. Kaya tumatagal, parang easy lang sa'yo umalis. Bakit? Wala ka namang ginastos dyan eh. Wala ka namang investment dyan eh. Pero yung mga pag-iyak mo dito, pag-ati mo ng mga gawain, pagsama mo sa mga projects, sama-samang pananalangin, sama-samang tulong-tulong sa simbahan, investment yun. Yun yung maglalak sa'yo sa church. Ba't ka paalis? Laki investment mo dyan eh. Ang dami mong iniyak dyan eh. Binaon mo yung tuhod mo dyan. Isa ka sa mga pundasyon ng church. Tapos alis ka. Sinong lugi? Church? Lugi ka. You get the point? Give yourself, because as you give yourself, you are giving yourself to others. Kaya tumitibay ang simbahan. Bakit? Sa mga taong nakapundasyon sa loob ng simbahan. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Giving yourself to God means, next, is giving yourself to the service of God. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Always abounding. Okay na sana yung abounding eh. Nilagyan pa ng always. Bakit kaya palagi? Kasi may panahon ng tag-ulan, tag-tuyot, tagtampo, tagtisod. Yan. May mga panahon yan. Pero dapat wag niyong aalisin yan. Palaging abounding sa work ng Panginoon. Ito may tip ako ibigay sa inyo. Unsolicited advice. Kahit di nyo hingin, bigay ko sa inyo. Pag ang lahat ng ginagawa nyo ay para sa Panginoon, alam nyo na ito, hindi kayo natitisod. Hindi kayo matitisod. Totoo hindi. Yung mga natitisod, dati takot ako pagdating sa pera, pag pinag-usapan ng pera, sa simbahan. Ayoko isipin nilang mukha akong pera. Ayoko magturo ng tithes, ayoko magturo ng giving kasi isipin nilang mukha akong pera. Nang tagal nun, ilang taon ako hindi nagtuturo nun. Sabi ko, ganun pala. Ang hirap na hirap ang simbahan. Kasi meron akong bagay na wini-withhold sa kanila. Sabi sa akin ng isang pastor, sabi niya, bakit ka hindi nagtuturo ng pagbibigay? Bakit sa'yo ba yan? Church mo ba yan? Basahin mo ang Biblia, sabi sa akin, basahin mo sa Biblia, ano ba ang resources ng simbahan? Paano sinustain ng Panginoon ng simbahan? Read the New Testament. Binasa ko naman. Walang iba. Meron ba doon na nagtinda sila ng puto? Sa New Testament, may nagtinda ng puto, may nagtinda ng ukay-ukay, para lang masustain yung church nung unang panahon. Meron ba? May nabasa kayo? Kasi kung may nabasa, tatayo tayo ng factory ng puto, mga kapatid. Wala. Saan? Ang makikita nyo lang dyan, maging si Paul, palagi niya pinopromote ang pagbibigay.
Yun ang nag-sustain sa church. Kaya nagmula nun, marinig ko sa pastor yon. Sabi ko, bakit? Anong pakialam ko sa iisipin ng iba? Trabaho naman ng Diyos, gawain naman ng Diyos ito. Binulsa ko ba? Pag tumaba ang pastor, sabihin, takaw lang, kinain yung tithes namin. Pagpayat, sabihin, tamad ng pastor yan, hindi nag-Bible study. Anong gagawin ng pastor sa inyo? Hindi mapunta, mapayat o mataba. May reklamo. Adi, gawin mo na lang ang tama. For as much as you know that your labor, may kapalit naman eh. Yung sakripisyo natin, yung offering natin, yung ating giving of ourselves, may kapalit yan. Your labor is not in vain. Sinabi ng Biblia, not in vain. In the Lord. Hindi in the pastor, in the church, in the leaders, in the board. In the Lord. Kaya wag niyong hingin sa pastor ang reward. Wag niyong hingin sa board ang reward. Wag niyong hingin sa organization ang reward. Doon mo hingin kay Lord. Kasi sa kanya mo ginawa eh. Work of the Lord eh. Di naman work of the pastor eh. Di ba? Work of the Lord. Kaya kay Lord mo hihingin yung reward. Everybody say amen. Amen. Kaya pag may nagbibigay sa inyo, halimbawa kayo, binigyan kayo ng kapatid nyo, oy ate, best na bilis ako sa iyo. Ito, bigyan kita ng 50,000. Oh, sana all. Hallelujah. May napuspos na. Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Thank you, Lord. Sabi, thank you, Lord. Sabi ng kapatid mo, hey, Lord, ako nagbigay niya na. Hindi, thank you, Lord pa rin. Hindi nga ako nagbigay niyan eh. O sige, okay lang. Demonyo nga, ginagamit ng Diyos eh. De, joke lang. Hindi naman demonyo yun. Joke, patawa ko lang yun mga kapatid. Baka sabihin nyo nga yan eh. What will be our reward of self-giving? Next slide, please. What will be our reward for self-giving? Matthew 19:27-29. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all. Ito na yung sinasabi natin. And followed thee. What shall we have therefore? And Jesus said unto them, Verily I say unto you that you which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit on the throne of his glory, you shall also sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone that hath forsaken houses or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Yung pera mong nauubos, ang ipapalit ng Diyos, buhay na walang hanggan, na hindi nauubos. You forsake your houses. Oh, may nagbenta na ba sa inyo ng bahay para ibigay sa simbahan? Wala pa, di ba? Oh, may benta pa lang, pastor. Forsaken houses. Yung mga kapatid mo. You forsake your brethren, your sisters, your father. Ang tinutukoy yung relasyon na matindi ito. Or wife, or children, or lands. Lands, ha? Oh. Mga lupain. For my name's sake. Lahat ng taong they're willing to do that shall receive 100-fold. Ngayon, sige. Magkano binigay mo? Halimbawa lang ha, magkwentahan tayo. Multiply it by 100. 100-fold sa'yo. And, hindi lang yun ha, shall inherit. Ito, 100-folds, it might be received while you are on earth and also while you are in heaven. Tama ba? Pwede mo matanggap ito habang buhay ka pa. Paniwalaan mo kasi. 50,000 lang yung binanggit ko, parang gulat na gulat ka na. Paano kung paulan na ka ng Diyos ng 500,000 dyan? Eh di hinimatay ka. Paano kung 1,000,000? Di patay ka na. Hindi mo na na-enjoy. Hindi mo na-stroke. Bakit na-stroke yan? Binigyan ng 1,000,000. Stroke. Hallelujah. Baligtad. Mag-expect ka kasi na God will give you the 100-fold. Ito yung malupit. Ito habang buhay pa tayo, ito yung malupit. And shall inherit. Ito yung future natin.
Everlasting life. Kaya kahit ibigay mo, sorry mga kapatid in my time na ako ay, hindi pa ako nagpapastor noon, yung pastor ko aalis, pupunta sila ng Singapore. Tapos ako yung MC noon, sabi ko, let's give to the Lord, let's support our pastor. Padala natin sa Singapore. Walang umiimik. May mga nagbibigay naman. Sabi ko, tinigil ko sila, sabi ko, mga kapatid, sa totoo lang, wala talaga akong pera eh. Sabi ko, wala akong pera. Pero meron akong suot sa katawan ko na napakahalaga. Alam niyo kung ano yon? Ang daming iniisip Relo! Yan naman, kung ano iniisip niyo, relo. Hinubad ko yung relo ko. Yung relo na yon, bigay pa yun ng nanay ko. Hindi ko alam kung gaano kamahal yun. Hinubad ko yun mga kapatid. Sabi ko, I am willing to sacrifice this very important piece of jewelry. Jewelry kasi ang sa kamay ko. Binigay ko talaga sa basket yun mga kapatid. Nagulat yung mga kapatiran. May mga tumayo, nagbigay din ng relo. May mga bumunot na. Naghihintay lang pala sila. Sabi ko, ano kayo, pain lang yun, no? Hindi, joke lang. Hindi, joke. Hindi ko binawi. Kayo naman naniwala ka agad kayo Hindi ko binawi. Nagalit si Lord. Hindi ko binawi. Then, sumunod na linggo, tinatawag ako ni Pastor sa bahay. Brother Jun, ito na yung relo mo. Pastor, sasalutin ako ng Diyos pag tinanggap ko pa yan. Kung ayaw nyo ibenta, gamitin nyo o pamigay nyo, basta sa inyo na yan. Binigay ko na sa Diyos yan Kasi nag-expect ako, Pastor, 100 folds. Hindi ako nagkamali, mga kapatid. Nung ako'y nagpagpastor na, mga kapatid. So, this is not to boast, Pero binalik sa akin ng Panginoon nung ako'y nagpastor na. Relo, may nagbibigay sa akin ng koleksyon, mga kapatid. Nakapila, paborito ko lang kasi isuot ito Pero nakapila doon sa drawer yung mga relong binibigay sa akin, mga kapatid. Tuwing nakikita ko, naalala ko, sabi ko, ito yung unang sakripisyo ko kay Lord, Ang pinalit sa akin, mga branded pa. Naghintay ako ng Rolex, Wala pa, Kasi sabi ni Lord, 100 folds, Isip ko, Lord, i-multiply mo yung hindi palito ko dati, Lord. So, pag minultiply sa 100 folds, automatic na yung Lord. Totoo yan. Papaalala sa'yo ng Panginoon. Kasi hindi kanya pwedeng, you cannot outgive God. Can you outgive God? When you give 1 to the Lord, He will give you 5. When you give 10 to the Lord, He will give you 100. You cannot outgive God. Contest kayo ni Lord. Sige. Sinong susuko? Contest kayo. Hindi mo matatalo si Lord. Kaya huwag kayong matakot magbigay. Pag ang sarili mo binigay mo, ang buhay mo binigay mo, ang ipapalit niya rin ay buhay na walang hanggan. You cannot outgive God. You cannot outgive God. Next. The giving of possessions. Ito na. Kanina, ourselves, no? Pastor James, pakibato ako dito pagtapos na ako. Patayin mo ako ng mic pagtapos na ako. Oo. Ginagalang ko yung oras ninyo para tuloy-tuloy yung The giving of possession. Binigay na yung sarili, ang susunod, the giving of possession. Giving of possessions is required in the ministry. Required po sa ministry. Kaya sa mga nagmi-ministro, mga gusto maglingkod sa Panginoon, in next level ng ministry niya, the first thing is you need to give your possession. First to the poor, Proverbs 28:27, He that giveth unto the poor shall not lack, but he that hideth his eyes shall have many acres. Totoo ito, mga kapatid. Huwag niyo hintay maging pastor kayo, pero gawin niyo ito. Pag meron nangangailangan, huwag na kayong yung, Lord, magbibigay ba ako? No. Maging malambot ang puso niyo sa nangangailangan. Huwag nang, sige Lord, pagalawin mo yung baso. Pag gumalaw, Lord, magbibigay ako. Ginoong espiritista si Lord. Hindi. He that giveth, ibig sabihin, nag-decide ka na, He that giveth unto the poor shall not lack. Hindi ka pagkukulangin. Totoo yan, mga kapatid. Yung huling-huli na. Nung nakaraan lang, mga kapatid, yung huling-huli ko na. May nakita akong kapatiran, sabi ko, nalaman ko yung kanyang kondisyon. Parang ako. Sabi ko kay Sister Franz, Ma, may huling baraha ako dito. Bigay natin. Sige pa.
Sige pa. Labas sa ilong. Hima. Hindi natin masisi mga asawa yan. Siyempre, sila nagbabudget. Eh. Bigay. Hindi pa natatapos yung maghapon, mga kapatid, may bumalik. Kasi alam ng Diyos eh. Alam ng Diyos na ikaw ay nagiging responsive lang sa ministry. 19:21, Jesus said unto him, If thou will be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor. Ito yung sinabi niya sa rich young ruler, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Sinabi niya sa mayaman. Anong sabi ng mayaman? Never. So, ang susunod na versikulo sabi, and he went sorrowful. He went away sorrowful. Umalis siyang malungkot. Lahat ng tumatalikod kay Lord, hindi masaya. Kaya kahit mahirap yung sinasabi ng Panginoon sa'yo, challenge ni Lord sa'yo, mahirap, huwag mong talikuran. Kasi ikaw din lugi. Pag tumalikod ka kay Lord, ikaw ang malungkot, hindi si Lord. Kaya kahit mahirap, sige Lord, kahit naiiyak ka na, sige Lord. Ang hirap naman ito, pero susunod pa rin ako. Just do it. Ang kapalit niya, pagpapala. Kasi nakikita ng Lord, yung rich young ruler ba, napag-aralan niyo na dito? Yung rich young ruler, di ba sinabi, ano ba ang gagawin ko para makapasok sa langit? Sundin mo lang 10 utos. Sabi, katapos ko lang nga eh. Yabang eh, katatapos ko lang kanina eh. Sabi, hindi naman nagreklamo si Lord. Totoo naman natapos niya. Kaya sabi ng Lord, mula ulo hanggang paa, in-scan siya. May scanner si Lord. In-scan siya. Sabi niya, mayroong isang bagay na kulang. Yung mga pera mo, ari-arian mo, benta mo. Bigyan mo sa mahihirap. Tapos balik ka. Hindi sinabi bumalik ka at magnegosyo ka ulit. Ang sabi, bumalik ka and follow me. Bakit? Kasi ang nakita ng Diyos, ang sinusunod niya ay hindi si Kristo. Ang sinusunod niya, yung pera niya. You cannot serve God and mammon. Hindi, kaya yung kwentong yun, hindi yun applicable sa lahat na may pera. Eh kung may pera ka naman, pero ang Lord mo, ang Panginoon, hindi challenge ni Lord sa'yo yan. Pero kung ang challenge sa'yo ng Panginoon ay, katulad nito, it's because nakita ng Diyos ang kondisyon ng puso mo na ang Diyos mo, hindi na siya. Ang kondisyon mo, yung pera mo na. Kaya sabi ni Lord, get rid of that God! Tanggalin mo yan, Diyos-Diyosan na yan sa buhay mo. Tsaka ka sumunod sa akin. Sabi, hindi mas mahal ko itong Lord na ito eh. Ayan. He went sorrowful. He went away sorrowful. Ang lungkot. Mga kapatid, huwag niyong ipagpalit ang yaman ng mundo sa Panginoon. Ang yaman ng mundo ay galing sa Diyos. Kahit gaano kalaki ang sweldo mo. Bigyan ko ng halimbawa, mga kapatid. Noong nagtatrabaho ako, mga kapatid, bago ako mag-resign doon sa trabaho ko, may mga pagkakataon na I need to talk sa mga ship owners, ganyan. Ang ibabayad sa akin ay triple ng aking sweldo. Kaya minsan nakakalabas ako ng ibang bansa, doon ako nagtutok. Pero may mga pagkakataon, linggo, tumatanggi ako. Sabi sa akin ng mga kasama ko, yung ibang mga organization, bakit ka tumatanggi dyan? Ako, pastor ako eh. Ang linggo sa akin ay banal. Sa Diyos ko yan eh. Hindi eh. Palagi ka naman na sa church eh. Ngayon, minsan lang naman yan eh. Gano'ng kadalas ang minsan? May si Sharon ba yan? Sharon? O Bilma. Bilma na naman. Gano'ng kadalas ang minsan? Kilala mo yun, Brad? Si Rosana Roses yata nasa isip mo eh. Gano'ng kadalas ang minsan? Pag naumpisa ng minsan, sunod-sunod na yan. Sabi ko, Esther Paz, no, kahit triple pa yan, hindi ko kakagatin yan. Bakit? Mas mayaman ng Diyos ko kaysa sa mga yan. Alam niyo pag kayo ay nasa maritime industry, kwentuhan ko lang konti. Pag kayo ay nasa maritime industry, ang pera nasa maritime industry. Alam niyo yung goods, pag-transport ng goods sa buong mundo, isang transport lang yan, milyones yan, dolyar ang kinikita. Kaya ang pera nasa maritime industry. Kaya yung talk, papuntahin lang ako halimbawa,
Go to London. London ako, tapos magtutok ako doon ng 1 oras, 2 oras. Sa kanila, they can pay everything. Hotel mo, aeroplano mo, pocket money mo, mamasyal ka kung gusto mo, they will pay everything. Wala sa kanila ang pera. Ikaw naman, na ang tingin mo, alipin ka ng pera, di sunod-sunuran ka. Pero sabi ko, no. Siyempre, pastor ako eh. Hindi. Natutunan ko na yan. Hindi ako pwedeng maging servant ng pera. Ang pera ang servant ko. Palagi kong tinatandaan to. And thou shalt have treasure in heaven. Kaya nung bandang huli na, alam ni Pastor James yan, bandang huli na, nag-resign na ako. Tagal ko rin doon, mga kapatid. I pioneered this the welfare organization sa Pilipinas for the for the seafarers. Ako ang director ng Southeast Asia. Mga kapatid, hindi biro ang sweldo doon. Ang bigayan doon eh, malaki pa sa tiyan ko. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Pero doon bandang huli na, kasi may isang araw kami nagkakape ng pastor ko. Ang ganda ng ano mo, ang trabaho mo. Sabi sa akin, tagal na yun. Siguro, mga 6 na taon na lumipas na yun. Oo nga, pastor eh. Sabi niya sa akin bigla, tahimik siya. Hindi ko alam kung prophecy yung sinabi niya. Basta sinabi niya, basta hindi ka magtatagal dyan. Pastor ka pa rin. Hindi, kwentuhan ulit. Pag uwi ko sa bahay, nagmamani ako. Sabi ko, parang hindi ko nakakalimutan yung sinabi niya na yun. May ibig palang sabihin yun. Darating ang panahon na makukompromiso ka, kailangan mo magdesisyon. Diyos ba ang pipiliin mo o yung Diyos-Diyosan mo? Kaya umabot sa punto na stress na ako. Tapos may mga Indiano pa yung mga counterpart ko, mga hindi naliligo. Tapos pati yung ugali, medyo sabi ko, ayoko na. Parang bigla nawala ako ng gana. Pastor, itulog mo lang yan, babalik yung gana. Kung sa pera lang pag-uusapan, kahit pera, hindi ka gaganahan na. Kasi mayroon ng kumakausap sa'yo eh. May konsensya na nagsasabi sa'yo, is it your God? Is it Mammon or God? Nung tumayo ako, sabi ko, no, it's my God. Resign ako. Tapang ko eh. But I resign. Tuwan-tuwa ako, iyak asawa ko eh. Kala. Tapang ko, I resign. Yes! Sabi niya sa akin, why now? Maybe later. Ay ko, no. Now. Resign ako, mga kapatid. Iyak kami. Mabot sa punto na, wala na, depleted na. Sabi ko sa Panginoon, Lord, patunayan mo, Panginoon. And the rest is history. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. With the small that you receive, you will be happy. Compared to the large amount that you receive, and yet you are not happy. Mas masarap pa rin maglingkod sa Panginoon. Pag uwi mo sa gabi, matutulog ka, payapa ka. Amen? Kaya pag kayo binless ng Panginoon, huwag niyong isipin na yung blessing na yun is hanggang doon lang. Mayroon pang kasunod yan, kaya huwag kayong papasilaw. Amen? Okay, pag kayo binless niya ng Panginoon ngayon binuhusan, huwag kayong, makalimutan mo, nagsimba ka, hindi ka na nagsimba, SM ka na ng SM. Ayan. Wala na, hindi na nagsisimba, SM na ng SM. Oh. Wala yung blessing. Oh. Ano ngayon, simba ka naman ng simba. Tayo natin. Pastor James, ha? Okay. To support the pastors, let the elders rule well, be counted worthy of double honor. When we give our possession in the ministry, we support the pastors. Double honor ang gusto ng Panginoon eh. Oh. Especially they who labor in word and doctrine. Naku, swerte nyo nga mga kapatid eh. Yung pastor ninyo nasa bahay-bahay ninyo. Nung pioneering ako, ganun din mga kapatid. Pag tumatagal ang simbahan, bihira na makapasyal ang pastor sa bahay ng kapatiran. Kaya ngayon, pag may time pa ang pastor nyo, umiikot-ikot sa inyo, mga kapatid, grab the opportunity. Pero, meron kayong corresponding requirement. Support them because
They're the one who labor in word and in doctrine. For the scripture said, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Kaya don't question the pastor na. Hello, wala namang ganun, ano? Wala. Nahihiya lang iba. Pero alam nyo, alisin nyo sa isip nyo, mga kapatid. The more you think of the welfare of your pastor, because, mga kapatid, labor in the word and in doctrine is not simple. Okay, sige. Sino dito ang mga board passer? Sister Jeremy, board passer. Ilang buwan ka nag-review? 5 months. Then nakapasa ka. Thank you, Lord. Kung gano'n lang ang pagpapastor na 5 buwan lang kami mag-aaral At pagkatapos nun, tapos na. Wah, sarap buhay namin. Mga kapatid, araw-araw kami nag-aaral. Hindi ko sinasabi ito dahil pastor ako. Yung talagang pastor, Yung nagpapastor talaga, Hindi nagpapastor-pastoran lang. Yung talagang nagpapastor, nagsusunog yan ng kilay. Hindi nga kilay, pati nga book. Tinanong sa akin, mga kapatid. Naubos na. Di ba? The shining glory of the Lord is upon me. Suminaw na, mga kapatid. Kasi aral lang aral yan. Who among you will guess? Anong oras ako natulog? This is not to boast myself, Nako, 1. Hindi 3? Hindi. Huwag na, grabe ka naman, sister. Dapat naghihilig ako ngayon dito. Bawasan mo isa. Yung nanay ko, naliligo na alas 4 paglabas ko ng kwarto. Masa ka galing? Naligo na ako. Alas 4 pa lang. Matutulog pa lang ako Sabi niya, grabe ka naman. Ma, pastor ang anak mo. But I'm trying to say this because I'm just trying to prove na kami mga pastor, we don't just study the word in 5 months' time. We study the word every day. Kahit nga sa sasakyan, minsan nagigilty pa nga ako pag may oras na napaupo ako sa bahay, nanonood yung anak ko ng YouTube, napasilip ako. Minsan nagigilty pa ako, sabi ko, hala, dapat pala yung oras na pinanood ko doon, inaral ko na lang. Hindi po. Minsan naman. Kailangan din naman natin lumabas-labas, mga kapatid. Pero I'm just trying to say that they the one who labor in the word and in doctrine ng pastor ninyo. He is the one reading the Bible, praying, studying. Pag nagkamali ng interpretasyon yan, sabi niya, pwede na mag-asawa ang lalaki sa lalaki at ang babae sa babae. Enjoy na tayo. Ano mangyayari sa atin? Impyerno kayong lahat. Kasi nagkamali na interpretasyon yung pastor nyo. Pwede na, lalaki sa lalaki. Okay, kasal ko na kayo. Ala, anong nangyari sa atin yan? Ganon kadelikado. Nakuha niyo ibig sabihin? Ganon kadelikado. You should support. Okay, tapusin ko lang itong part na ito. But what should be the motivation for giving our possessions? Number 1, the 3 motivations of giving our possession. Number 1, obedience to God. Pagsunod natin sa Diyos yan, mga kapatid. No? Bigyan niyo ako 5 minutes. Pagsunod sa Panginoon yan, isa sa mga nagmamotivate sa atin para ibigay natin ang ating mga possession is because that is an obedience to the Lord. And Jesus answering said unto them, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Diba tinatanong, bubuwis ba kami kay Caesar? Sabi ng Panginoon, hindi sinabing hindi. Hindi na sabing oo. Ang sabi niya akin pengi akong, ang tawag yan, coin. Anong makikita nyo? Mukha ni Cesar. Ano sa kabila? Uhay ng trigo. Sige, ibigay nyo yung para kay Cesar. Sa kabila, yung trigo, nakikita nyo, hindi naman si Cesar ang nagpapatubo niyan, ibigay nyo ang para sa Diyos. Nakanya ibig sabihin, mga kapatid, sino sa inyo ito nagpa-file ng income tax return? May income tax kaya? Faithful ka sa gobyerno, di ba? Sa Diyos pa kaya? I'm trying to say, let's be equal. Ang tingin natin, obedience sa Panginoon. Ibigay ang kay Cesar at ibigay ang para sa Diyos.
Biblical yan. Next. Malakay 3:10. Alam niyo naman po yan. Di ba? Pinag-aralan niyo ng maraming beses dito, no? Pero emphasize ko lang, ha? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But you say, wherein have you robbed thee? In tithes and in offerings. Ye are cursed with a curse. Dahil doon na hindi na binibigay, may curse na. For you have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Because when you bring this, your tithes and offering, it's your obedience to God. It is because that one of the reason that motivates you why you need to give. Because it's not yours, mga kapatid. Pag-isa pa natin maigi ang tithes sa mga susunod na panahon. Next. Gratitude for God's generosity. Dahil ang Diyos binigyan ka, generous ang Panginoon, may pasalamat ka naman. Ano yon? Jacob bowed a vow, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God, and this stone which I have set for a pillar shall be God's house. And of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Alam niyo kung bakit? Kasi very generous ang Panginoon sa buhay niya. Si Jacob sabi, kung ako pagpalain ni Lord, nako, sumpa ako yan. Dito sa batong ito, dito ko ititirik ang templo ng Diyos. O, nangyari nga. At ang lahat ng aking tatangkilikin, sabi niya, I will surely give the tenth. Ngayon, mga kapatid, ang late na bansa niyan. Kasing laki lang yata ng Metro Manila ang Israel, no? Kung di ako nagkakamali, maliit lang. Maliit lang Israel. Ba't di matalo-talo hanggang ngayon? Bakit? Bless sila? Bakit kaya sila bless ni Lord? Kasi nung ang Panginoon mag-utos sa kanila, sumunod sila. There are things in Israel that God cannot withhold His protection. Yung Malakay 3:10 na binasa natin kanina, protection yun, di ba? Itutuloy mo, protection yun. Paniwalaan mo yun. Mapansin mo yung iba, tuyot na, ikaw, sariwa pa. Oo. Pag ganyan ka, Mari, ganda-ganda naman trabaho ni pare, pero bakit ka parang tuyot? Ikaw nga, Mari, ikaw naman, kabaligtaran. Ang asawa mo, ano lang? Construction worker, work from home pa. Construction worker, work from home. Meron bang gano'n? Online lang. Pero sari-sariwa mo. Bakit? God is protecting you. God is supplying you. Last one is love for others. 1 John 3:17, but whoso hath this world good and seeth his brother and have need and shut up his bowels, pagkakuripot ka, tumulong sa iba, wala kang compassion, how dwelleth the love of God in him? Diba? Sabing, Kristiyano ka, mga kapatid. Saka galing, saan ka nagsisimba? Diyan, no? Sa Tunasan Church, sa UPC, RTCM. Okay. Giving time. O, nakaupo ka lang. Kaya ako, mga kapatid, very sensitive ako kasi pag mga gawain, sinasabing ko mga kapatid, giving time, ha? Magdala naman kayo ng pang-offering nyo. Na mga conference, punta tayo Baguio. Punta Baguio, conference. Pag offering time, walang tumatayo. Gagalit ako pag gano'n. Binabalikan ko sila sa staff house, sabi ko sa kanila, mga kapatid, maglaan kayo ng offering ninyo para din sa inyo yan. Opo, pastor. Okay lang, may nakita akong mga lain, hindi. Uwian time. Daan sa pasalubong. Hindi magkamayaw, hindi niya mabit-bit yung kanya. May walis, may talbos ng sayote, may kung ano-ano. Huwag niyong ugalin yung ganun, mga kapatid, ha? Paggawain, gawain. Meron kayong pangbili ng pasalubong, meron kayong pang-offering sa Panginoon. Huwag yung titipirin ng Panginoon. Everybody say amen. Amen. Or what man is there of you who with his, if a son asks bread, will he give him a stone? Or if he asks fish, will he give him a serpent? If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him?
You just need to provide. Because when God will bless you, it will be a kind of blessing na it will be noticeable and observable by many people. Mapapansin ng iba yan. Kahit hindi pera. Pansinin niyo mga kapatid. Yung mga faithful, lumingon-lingon kayo mga kapatid. Tingnan niyo yung mga faithful. May kakaibang glowing sa kanilang mga muka. Bakit? Siyempre, perla ang gamit nila. Joke lang mga kapatid. So, I need to stop this because the next one will be the manner of giving. No? Next, that will be our next Sunday, mga kapatid. But before I end, I give, at least, can you give me, Pastor James, 5 minutes to ask questions kung meron man? Meron kayong tanong. We are in Sunday school. Ayoko mag-altar calling tayo dito, mga kapatid. Sige, sige. Pastor John, sa mga ganitong turo, no? Na alala ko lang ang tatay ko nung buhay pa siya na ang nagbibigay sa mahirap, nagpapautang sa Diyos. Yun ang natandaan ko. Meron ka bang alam na tinakbuhan ng Diyos ng utang? Wala, di ba? Pag ang Diyos may utang, nagbabayad. Ang tao, nagtatago. Daming katwiran. Galit pa pag siningil mo. Pero ang Diyos, di ba sabi na, ang mapagbigay na kaluluwa ay, Pastor James, ang mapagbigay na kaluluwa ay, tumataba. Sinabi na nga kanina tumataba. Tignan nyo, kaya yung mga matataba dito, asset yan. Hindi dapat kinahihiya yan. Pag sinabi, taba-taba mo naman, praise God, mapagbigay ako. Pero ibig sabihin mapagbigay doon mga kapatid, o yung mataba doon, is yung, it's not just spiritually, but in all aspect, mga kapatid. In all aspect. Any question? Sa napag-usapan natin. Don't worry. Any question is valid. Lahat ng tanong valid. Pastor James. Sir, napakaganda po nung Sunday school ngayon. Bless po kami. So, napaisip lang ako habang nakikinig, sir. Kasi yung sitwasyon, halimbawa, yung buhay. Ako, sobrang hirap ng buhay. So, possible ba, sir, na sobrang hirap na wala ka na talagang mabigay? Parang hindi mo naman alam ang sagot doon Posible daw ba na sa sobrang hirap wala ka nang maibigay? Tanong, totoo ba hindi? Sa sobrang hirap ng buhay, talagang wala kang maibigay. Totoo hindi? Ay, huwag kayo. Hindi totoo, ha? Iba ang realidad sa katotohanan. Reality is different from the truth. In reality, yes. Sabi nga ng iba, kahit sunugin mo na, di mga may 5 Huwag mo naman sunugin, grabe naman. Talaga hindi ka mangangamoy 5, mangangamoy sunog ka. Oo. Totoo yun. Sino sa inyo talaga umabot sa punto na kahit 5, wala talaga, as in 5? Talagang naghanap ka sa mga damit mo, sa mga bulsa mo, wala talaga. Nabuhay ba kayo na gano'n? Na talagang as in wala talaga? Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Ulitin ko, reality is different from the truth. The truth says, we are blessed by God. He can bless us exceeding abundantly, above all what we ask or think. That's the truth. Bakit? Word of God yun But in your reality, kaya magkaiba ang realidad dun sa katotohanan. Hindi ibig sabihin that you are living in your reality, wala nang truth dyan. Sabi ng truth na pinaniniwalaan mo, blessed ka. Ba't wala kang pera? Because in the moment that you are in your reality, it might not be visible, the truth might not be visible. Amen? Pero hindi ibig sabihin na yung reality mo is your truth. Naku, yung ibig sabihin, medyo malalim pa sir. Oo nga. Hindi ibig sabihin na yung realidad mo ay katotohanan. Ang realidad lang ay ganito. Kung ano nakikita mo ngayon sa akin, na naririnig mo, that's the reality. Real ka, totoo ka. Yan.
Pero that's not your truth. That's why don't judge people. When you see a person malungkot, that's reality. Pero tanong, dahil ba malungkot siya, hindi na siya save? Dahil ba malungkot siya o ganyan ang itsura niya, hindi na siya save? Iba yung truth, iba yung sa reality. Yung tanong ni Pastor James, reality, yes. Umaabot sa punto na wala ka nang maibibigay. Sa konteksto ng pagbibigay, Pastor James, ano ba ang pwedeng ibigay? May dalawa tayong pinag-aralan. Yourself and your possession. Kaya yung tanong ni Pastor James, alin dun yung wala? Kung wala kang possession, yes, totoo, wala kang maibigay kasi wala ka ng possession. Pero tanong, buhay ka pa ba? Eh kung patay ka na, edi malas mo. Talagang wala ka na ng buhay, wala ka pang pera. Ano ka pa? Wala ka talagang maibibigay, pero habang may buhay ka, may maibibigay ka. Yes. Alam mo, sabi ko nga sa kapatiran, may mga project, ganyan. Project tayo, ganyan. Mga gusto magbigay. Paano, Pastor, walang maibigay? Alam mo, kaya mong maibigay? Kesa sa ireklamo mo, kesa sa ikondisyon mo sa isip mong wala kang maibigay, ang gawin mo, manalangin ka. Kung wala kang maibigay, manalangin ka. Yung totoo ha, kung talaga wala kang maibigay, manalangin ka. Ang laki ng bagay na yan. Yung sabihin mo sa akin, wala kang maibigay? Pastor, wala talaga akong maibigay sa Pero ganito, Pastor, tuwing Sabado, fasting ako sa church hanggang sa matapos natin yung project. Bakit, Pastor? Wala kasi akong trabaho, wala akong kinikita. Pero magpapasting ako, Pastor. Every Saturday, pagpapasting ko yan. May naibigay ka pa rin. Sabi ko sa inyo kanina, huwag kayong pumayag na wala kayong ambag sa simbahan. Simbahan nyo ito eh. Katawan kayo ni Kristo eh. Hello? Katawan ito ni Kristo. Kaya ako sabi, mula ulo hanggang talampakan, may bahagi dyan. Lahat yan ay mayroong bahagi. Oh. Sabi, wala, taga-upo lang ako doon sa simbahan namin, taga-pakinis ng upuan. Bakit? Pag wala bang puwet, nakaupo ka? Kung ikaw... Iba kasi kamay, nagbibigay, paa, nag-share, salita, bibig, nagsasalita. Ikaw, ako yung taga-pakinis, puwet ako sa amin. Kung bahagi ng katawan ni Kristo, puwet, taga-upo lang. Nakala mo lang yun. Napaka-komportable kaya pag nakaupo. What I'm trying to say is, lahat tayo merong contribution, participation sa church. Amen. May tanong pa po ba? Wala na? Sige, tanong po kayo. Huwag kayo mahiya. Wala na? Wala na? Next na lang. Ako na lang magtanong. Okay, get 1/4 sheet of paper. Ay, joke lang. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sana, amen, sana meron kayong napulot, mga kapatid. Tutuloy natin yan. Medyo mahaba-haba yan, mga kapatid. And then next Sunday, hopefully, mailatag ko sa inyo ang biblical presentation ng tithes and offering. Tithes and the offering. Yung kanyang biblical history and everything, mga kapatid. So God bless you all. Salamat sa Panginoon. Let's all stand. Let's pray. Lord, we thank you for the opportunity you have given to us to understand your word. Lord, hallelujah, help us to give ourselves to you. And not only ourselves, but also our possessions, Lord. Bless this church, Lord. Bless, hallelujah, every one of us here. In the name of Jesus Christ, let your blessing be poured out to all the people who faithfully follow you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.